Alright, so nakarang linggo natapos natin na buhusan itong ating mga footing tie beam. Ayan. So lahat ito nabuhusan na paikot. Then ibalik na rin yung mga ibang mga panambak or mga dupa. So next na gagawin natin ngayon is maglalagay na ng mga anilyo sa ating column. At after that, lalagyan natin ang mga forma. Then ang susunod is bubuhusan na. Site dito sa Calamba Park. So tingnan natin yung mga kasama natin na gumagawa ngayon. Ayan. So dito gumagawa sila ngayon ng forma para sa ating mga column. Okay, yan. Dito sila ngayon gumagawa. Naglalagay ng anilyo para sa ating main reinforcement ng ating column. So ang ginagamit natin na main reinforcement bakal is 16mm na rebar. Then yung ating lateral ties is 10mm na rebar. So yung ginagawa nila ngayon hanggang level na yan ng ating biga ng second floor. Okay, so mag-site tayo ng isang sample para pag-aralan po natin. So mapapansin natin ang ginagamit natin dito is 10mm na bakal para sa ating lateral ties or anilyo. Ang spacing natin na ginawa dito is tatlong 5 cm, apat na 7.5 cm, apat din na 12.5 cm, and the rest is 20 cm. Pero pagdating sa may dugtungan, sa may biga, so babalik ulit yun mula sa pinakapuno ng biga, tatlong 5 cm. Next is apat na 7.5 cm. Next is apat din na 12.5 cm. And the rest is 20 cm. Then yung ating anilyo, nakabent ang hook nito ng 135 degrees. Ayan. Tapos alternate yung paglagay nito. So dito, nandito yung hook niya. So sa baba naman, sa kabila. Ayan, so alternate siya para magkaroon siya ng lock. So kung yung bend niya or hook niya, so sa kabilang side naman itong ating hook or bend. Ayan. Pero ginagamit natin ng number 16 na tie wire, gauge 16, para itali itong ating mga lateral ties. So itong lateral ties natin, ito magsisilbing big is hawakan itong ating mga main reinforcement na 16mm na rebar. So yan, nilalagyan na ngayon to ng mga lateral ties or anilyo hanggang sa ilalim ng beam. So ngayon, yung iba natin mga kasama gumagawa na ng forma. Tulad nito, parang pinaka buhos ng ating column is 40 cm by 25 cm. Ayan. So ang gamit natin ngayon is 1/2 inches na pinolit board para sa ating forma. Kasama na itong ating 2x3 na coco lumber. Ayan, katulad dito, 2x3 na coco lumber. Ayan, dalawa gumagawa dito. Nagtatabas ng pang-forma. Si Orly naman ang siyang gumagawa ng forma ng ating mga columns. And yung dalawa natin kasama doon, si Manuel at si Kuya Robert, sila naman naglalagay ng mga lateral ties or mga anilyo sa taas. Ayan. Sana yung forma na ito.
forma ating poste. Sahulog. Ayos na sahulog ang forma natin poste. Na yung sidings na forma ng ating column. So nilagyan na lang ang kahoy sa may gilid. So panglock niya dito sa gilid na forma. Okay, so nalagyan na ng tatlong side ng forma. So ito yung harap, tapos ito isang gilid, then ito pa isang side na to. So ang next na gagawin is lalagyan natin ng mga braces itong forma para hindi siya matumba kapag binuhusan ito ng konkreto. Ayan. Sa taas nilagyan din ng braces patulak doon. So itong ating forma nakahulog na yan. Mapapansin niyo yung tansi na yellow, yun yung ano natin finished ito sa ating outdoor wall. Yan din ang kukuha natin ng hulog para sa ating hollow blocks na itatayo dito. Okay, so lalagyan na lang yan ng mahabang brace. Pang tuhod siya para hindi liliya dito ang ating forma. So mas maganda para sa ating mga forma, maraming braces para matibay at hindi talaga gagalawin yung mga forma kapag binuhusan na siya ng ating konkreto. Pa ako na dito banda. So nilagyan din dito ng diagonal na brace. Parang yung persa ng ang forma natin. Hindi ibigay dito. Meron tayong support doon. Mas meron tayong support dito. Diagonal. Para kabilaan ng suporta niya para sa ating column. Sa baba nilagyan ng stopper or brace. Sa pinaka paa ng ating post. Nalagyan ng horizontal na brace dito sa ating forma ng ating column. Lalagyan nila yung coco lumber na yun sa gitna na pang brace. Pakuin na lang yung pang gitna na yan sa naka-horizontal na coco lumber. Tatabas ulit sila ngayon ng pinolit board para gawing forma para sa pangatlo natin na poste or column. Ito yung next natin na lalagyan ng forma. Okay, so nag-prepare na ating mga kasamahan para sa gagawin na halo. So sa likuran. Okay, so nandito yung pinag-prepare nila na halo. So ang gagamitin natin na halo is class A. 1, 2, 3. Yan. Isang bag na semento, dalawang box ng buhangin, at 3 box na graba. Ayan yung ating box. So yun ang pinakamagandang sukatan para po sa ating concrete mixture.
So ang unang halo natin is 2 bag na semento, 4 na kahong buhangin, at 6 na kahon na graba. So naka-ready na yung ating column or forma para sa poste na buhusan. Ayan, 2 ang bubuhusan natin ngayon na poste. Yung isa nandun. Ayan, gawa na rin yan. Naka-ready na yan for our buhos. Okay, so before natin buhusan itong ating forma ng poste, so kailangan meron tayong mga nakaabang na dowel. So ang ginamit natin dito is 10mm na rebar. Yan, may mga dowel dyan na abang horizontal para po sa ating hollow blocks na iaasin na dito. So dito rin na side meron din. Yan. Nakaabang yan para sa ating iaasin na hollow blocks papunta rito. Okay, so mahalaga na yung halo natin is pasado sa standard ng Structural Code of the Philippines. So dapat ang basya natin ay yung 1 cubic foot na box para talagang sakto or nasa standard ng ating concrete mixture para reach na ang 3,000 PSI na compressive strength ng ating column. Ang mga kasama natin, maghahalo sila para sa 2 poste na bubuhusan. Then si Orly naman magawa ngayon ng forma para pa sa ibang mga column rebar na popormahan, and after that na bubuhusan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pa ang gagawa niya ng forma para sa ating mga poste. Okay, so yung ginagawa ngayon ni Orly na forma para dito yan. So 4 na sides ng column ang pupormahan. So kanina dito 3 side ang pinormahan. Yung dito na side 1, 2, saka sa kabila. Kasi yung dito sa kabila na side is pader na to. Pero dito 4 na sides ang lalagyan ng forma. So ikakabit na dito itong forma sa pangatlong poste. So bali yung 3 sides niya nagawa na, naipako na. So mama ikukulos na lang yan yung pang-4 na side ng forma. Ang pinaka concrete cover ng ating column is 4 cm. So ngayon yan, na-adjust na muna itong forma. Na-adjust muna dito sa pagkatayo. Kinakabit din itong pang-4 na side ng ating forma ng ating column. So ngayon pinifix na ng pako. Naka-flush yung gilid nitong pinolit sa cucumber para magpantay yung sukat sa loob. Ayan, so kompleto na ang sides ng ating forma
para sa ating column na ito. Ayan. So bibrace na lang yan. Tapos papakuan pa na ibang hindi pa napakuan na pinolik. Tapos bibracean, tutukuran, horizontal tsaka diagonal katulad ng mga ginawa natin nung una. Then lalagyan ng dowel sa mga gilid. Then after that, pag na-fix na, so bubuhasan na natin yan. Okay. Alright, so tapos na buhusan ng unang poste. So ngayon, binuhusan ngayon ang pangalawang poste. So ito rin yung pangatlo. Ihahabol natin to na mabuhusan natin to ngayon. Dahil ginagawa ni Orly ngayon ang mga braces. Itong ating pangatlong poste. Column na ito bago siya buhusan. Okay, so natapos na formahan itong pangatlong poste. And then nalagyan na rin ng mga braces, yung horizontal. Ayan. So makikita nyo naman na matibay yan, diba? Para iwas na makulaps itong ating poste kapag binuhusan ito ng concrete mixture. Make sure na hindi lulusot ang ating mga concrete mixture dito sa mga gilid ng mga forma. O kailangan silyado yan. Tapos kailangan talagang naka-brace yan lahat. Paikot. Yan. Then huwag natin kalimutan na maglagay nating dowel para sa ating hollow blocks. Ayan. Lang salaksakin yung halo sa loob ng forma para bumaba yung halo upang hindi mag-cause ito ng pagiging ampaw ng ating mga poste. Natapos na yung una at pangalawang column na buhusan. So pangatlong column na ngayon ang binubuhusan ng concrete mixture. So sa bawat column, kalahating bag ng semento ang nagagamit natin. At ang mixture natin is 1, 2, 3 class A. Isang bag ng semento, 2 kahon na buhangin, at 3 kahon ng graba. So, tapos na buhusan ang 3 column sa 2 at 3. Yan, puno na yan. So bukas ulit magawa nga sila ng forma para sa ating column number 4. So dito banda yan malapit sa may kusina or sa CR. Ginagawa nila ngayon is nilalagyan nila ng tukod or braces diagonal. So habang gumagawa ang iba natin makasama dito ng forma para sa pang-apat na poste, so dito naman yung iba naglalagay ng mga anilyo para sa ibang mga poste. Nalagay sila ng anilyo ngayon. Then ito yung pang-apat na poste na formahan na. Yan. Nalagyan na rin ng mga braces, horizontal at diagonal. So nakafix na to at ready na nabuhusan.
Start na ngayon na magbuhos sa pang-apat na poste. Diyan sa may katabi ng CR. So, akyat sa taas. Dito natin titignan yung binuhusan na poste. Ayan si Manuel, oh. Well, okay ka lang dyan? Then yung next natin na bubuhusan itong pang-5. Yan. So, okay na yung mga forma niyan. Marami na mga braces. Yan, oh. Dami na mga tukod. Okay guys, tuloy-tuloy lang buhos natin ngayon. Buti ngayon, tumila ng ulan. Paghalo na kami dito sa may pang-5 na poste. Kaya pa! Kaya pa yan, George! Tapos nabuhusan itong pang-5 poste. Tatlo na lang ang lalagyan ng forma. Ito, tsaka ito, doon sa may likuran, sa may kusina. Good morning. So ngayon, naglalagay na sila ng anilyo para sa column rebar na ito. Ayan. Ayan si George. Sama si Kuya Robert. Nalagay doon sa taas, tapos nilalaglag. Yan. Tapos na nila ito na malagyan ng anilyo. Itong column rebar na ito. So dito naman sila ngayon sa may makakabilang side na column rebar. So, naglalagay sila ngayon ng anilyo. Ayan, o. Yan. Ito yung mga anilyo natin or lateral ties. Mamaya malalagyan na ng forma. Okay, so kaya binubutasan niya. Nalagyan tie wire yan pang higpit or pang lock ng ating forma. Sinisecure lang maigi ni Orly itong forma para sa itong pang-6 na poste. Matibay na ito, no? So nalagyan na lahat ng mga brace. Tapos na na rin mga gilid-gilid niyan para hindi lumabas yung halo. Nilalagyan na itong ating pang-8 na forma para dito sa pang-8 na column. Yun, sok na. So, itong pang-7 na forma, ayan, nakabit na. Then, nalagyan na ng diagonal. So, kulang pa ng horizontal na braces yan. Halo na sila para sa buhos ng 3 natitirang poste. Yan. Pinubuhusan nila ngayon. Ang kasunod, ito naman nasa may harapan.
Itong dalawang poste. Yan, naka-ready na. Ito, tsaka yun. So may mga braces na siya. Kompleto na. Yan. Binubuhusan nila ngayon itong pang-8 poste. So kanina nabuhusan na itong pang-7 na poste. So bali puno na yan. So ito yung last na binubuhusan. So bali kompleto na lahat ng mga poste na nabuhusan. Yung 8 poste. If you like my video, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. And see you in my next vlog. God bless. Bye-bye.